na iniisip ng COMELEC ang posibleng paglalabas pa ng Korte Suprema ng TRO na pabor sa mga idineklarang nuisance candidates. Paliwanag ng COMELEC, kailangan ng simulan ang ballot printing para hindi maapektuhan ang halalan. Si Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Sa website ng Commission on Elections, makikita ang ballot faces na gagamitin para sa 2025 midterm elections. Kaya naman ang COMELEC, tuloy na ngayong araw ang pag-imprenta ng 72 million na balota matapos na maantala dahil sa sunod-sunod na paglalabas ng temporary restraining order ng Supreme Court. At para umabot sa deadline ng pag-iimprenta ng balota, nagdagdag na ng mga machine ng COMELEC sa National Printing Office kung saan 1.5 million kada araw ang target na maimprenta. At ang ating pong timeline, yung pa rin dati, April 14 pa rin ang aming aambisyonin na dapat ay matapos ang lahat ng mga maimprenta na balota. Bagamat sa Alan na tayo na-delay ng mga 3 linggo, ay gagawan din pa rin namin ng parang kung kinakailangan, kahit gabi, mag-iimprenta kami ng mga balota. Bagamat iginagalang ng komisyon ng SC, hindi mo na iniisip ng COMELEC ang posibleng paglalabas ulit ng TRO ng Korte Suprema. Sa halip, nakatuon ang poll body sa ballot printing upang maiwasan ang agam-agam ng ating mga kababayan sa darating na halalan. Samantala, binalaan ng COMELEC ang mga kandidato na gagamit ng kanta o jingle na walang permiso ng mga composer para sa kanilang pangangampanya. Dapat lang, either pagbayarin sila o panagutin dito po sa ganitong klaseng irregularidad. Kaya po tayo nakipag-ugnayan sa ahensya upang mas madali po ang ating monitoring at the same time yung mismong paghingi ng kompensasyon ng mga artist natin sa mga kandidato o partido politikal. Sa huli, pagtitiyak ng COMELEC, gagawin nila ang lahat para maging maayos ang halalan sa darating na Mayo. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa.